Ano, okay ka na ba? Inis niyang tanong kay Chichay dahil alas 11 na ng gabi ay nandito pa rin sila sa bahay ni Xander. Nagkaroon kasi ng LBM ang babae dahil sa sobrang katakawan nito. Akala mo kasi hindi ka na makakakain ulit eh. Wala na po bang bisita? Sa tingin mo ba may bata pang gising sa mga oras na to? Umuwi na po sila, kanina pa, tayo na nga lang ang nandito eh. Ganoon po ba? Ano pa po bang ginagawa natin dito? Hindi pa po ba tayo uuwi? Seryoso ka ba dyan sa tanong mo, Chichay? Uwi na po tayo, senyor ito, yaya nito, pero nakahawak ito sa puwete nito na para bang anumang oras ay may bubulwak na naman doon. Kung bibilanggan niya kung ilang beses itong pabalik-balik sa banyo ay baka umabot na ng 100 beses. Ay teka lang po, may lalabas po ulit. Anito sabay takbo na naman pabalik sa banyo. Kanina pa niya gustong umuwi dahil kanina pa siya inaantok. Pero hindi siya makauwi dahil kulang na lang ay sa banyo ito tumira. Ayan ang napapala mong gagaw ka na, patingin siya kay Ricky nang tumabi ito ng upo sa kanya sa sofa habang nanlilisik ang mga mata nito. Hindi ka kasi marunong pumili kaya tama lang sa iyo yan. Biglang nawala ang inis niya at naaliw niya itong tiningnan. Sa sobrang katakawan, nagtae na. Sarkastiko nitong sabi ulit, "Gago, hiwalayan mo na yan, sagot ko na buhay mo." Kanina lang, concern ito kay Chichay na baka mapabayaan niya lang, pero ngayon ay kinukumbinsi na siyang hiwalayan ito. May utak ka naman pero hindi mo ginagamit. Huwag kang ganyan, Anya. Hindi mo alam kung ano ang mga mangyayari sa iyo sa hinaharap. Malay mo, mas malala pa ang mangyari sa iyo. Shut up. Singgal nito, hindi ko hahayaan na mangyari sa akin ang mga nangyayari sa iyo ngayon. Ricky, tulog na ang mga anak ko, saway ni Xander kay Ricky. At saka, wag mo nang problemayan yan si Montecillo dahil wala na tayong magagawa dyan. Ang gawin natin, iwasan na lang natin yan para hindi tayo madamay sa kamalasan yan. Iwasan, mali yata di ba dapat suportahan Valderrama? Imbes na suportahan, iwasan. Aba, matindi ka, inis na sabi niya kunwari. Kaibigan ko ba talaga kayo? Natawa siya kalaunan dahilan para mapatitig ang tatlo sa kanya. Bigla kasing nagbago ang tingin ng mga ito kay Chichay porque nagtae lang. 4 na lang kasi silang gising ngayon at pang-5 si Chichay na sa banyo na yata balak matulog. Kanina lang ay sinabi ng mga ito na magiging kawawa lang ang babae kapag siya ang nakasama ni Chichay habang buhay. Na sana ibalik na lang daw niya si Chichay sa pamilya nito, tutal mukhang katawan lang naman daw ang habol niya. Pero ngayon, kulang na lang ay saktan siya ng mga kaibigan niya para lang baguhin ang desisyon niya sa buhay. Kaibigan mo kami pero hindi sa lahat ng oras ay kailangan ka naming suportahan, sabi ni Miguel na halatang inaantok na pero hindi pa rin natutulog. Paano, chismoso kasi? Inaantok na ako pero dahil nandito pa kayong mag-asawa ay hindi pa kami pwedeng matulog. Bakit hindi? Tanong niya, matulog na kayo. Anong akala nyo, magnanakaw kami ng mga gamit bago umuwi? What's the use of CCTV? Ang sabi kasi ni Samantha, ihatid ka raw namin, tamad na sabi ni Xander na under ng asawa nito. Ang tanda-tanda mo na para ihatid ka pa, Montecillo. Hindi nyo ba kayang umuwi? Dude, hindi nyo kami pwedeng ihatid. Tutol niya kunwari. Every time we're alone, we're doing quickies, especially inside my car. You know, couples' favorite things to do, dagdag niya kasabay ng pagbasa niya ng labi niya sa pamamagitan ng dila dahilan para may ba ang hitsura ng tatlong kaibigan niya. Si Ricky umakto na naduduwal. Si Xander naman ay sobra-sobra ang pagniwi habang si Miguel naman ay halos lumuwa na ang mga mata na akala mo na kuryente. What's wrong? Curious niyang tanong kunwari. You guys can sleep. Don't mind me and Chichay because we can manage ourselves. Isa lang ang masasabi ko, baliw ka na at malala na, komento ni Ricky. Kapag may pagkakataon, pumunta ka sa psychiatrist para maliwanagan niyang utak mong wala na yatang laman kundi kalibugan. I agree, segunda naman ni Miguel. Montecillo, willing akong samahan ka dahil nag-aalala na kami sa iyo. Kahit madalas kang nakakainis ay nag-aalala pa rin ako, lalo na siguro kapag nagkaroon ka na ng mga anak. Bakit naman? Mukhang hindi maganda ang kalalabasan ng mga anak nyo eh. Bakit naman? Anong bakit naman? Bakit ka nang bakit? Hindi mo ba alam ang sagot kung bakit ka nasasabi ang mga bagay na ta? Umiling siya. Di ba sabi mo mahal na mahal mo siya?
At dahil tanga ka, lahat ng mga anak niyo ay magiging kamukha niya dahil halatang mas malakas ang dugo niya kaysa sa iyo. Ang hina mong umintindi. Ganoon ba yun? Nawiwili niyang tanong. Di mo alam. Kaya nga kita tinatanong eh. Ibig sabihin, makukuha ng mga anak ko yung mga malalaking ngipin ni Chichay. Nice, that's good to know. Hinampas siya ni Ricky ng throw pillow sa batok. Sobrang tanga mo talaga. Umaapaw yung katangahan mo. Natutuwa ka pa. Ano bang nakakatawa roon? Ewan ko lang kung matawa ka pa kapag nakita mong inapi-api ang mga anak mo dahil nagmana sila sa nanay nila. Yung mukha ni Ricky ay parang mayat maya siya nito gustong saktan. Umuwi ka na nga. Paano ako uuwi? Alangan naman na iwanan ko ang asawa ko, aniya. Honey pie, sweet cake. Tawag niya kunwari kay Chichay. Matagal ka pa ba? Pati endearment niyo nakakadiri, inis na sambit ni Miguel. Sarap mong bugbugin. Dugtong nito na may kasamang gigil. Napatingin siya kay Xander. Ikaw, may sasabihin ka ba Xander? Bihira lang itong magsalita pero ang titig nito ay sobrang sama na tila ba gusto na siya nitong itakwil at isumpa. Dude, nagmahal ka rin naman, di ba? Nung time na minahal mo si Samantha, halos hindi ka makakain, makatulog, at makapagtrabaho, di ba? Dude, mas malala ang nararanasan ko ngayon. Every time I see her, I just want to stay with her all day and night. Ang ganda-ganda niya sa paningin ko at walang sinabi ang asawa mo sa ganda ni Chichay. Di ka makatiis kasi, sikmat ni Ricky at hinampas na naman siya ng throw pillow. Aayaw-ayaw ka kay Berta tapos malalaman ko mas malala pala kay Berta ang gusto mo. Oo nga, sa sobrang arte napunta sa mukhang ewan. Nasobrahan sa katangahan kaya naging patapon ang. Nabitin sa ere ang mga salitang gustong bituan ni Miguel nang makita nito ang balto ni Chichay. Halatang namamagana ang puwet ng babae sa pabalik-balik nito sa banyo base sa hitsura nito. Next time, hindi na talaga niya ito isasama sa kahit anong okasyon. Hindi na siya papayag na hindi ito isama ng yaya niya at ni Mang Berto kapag umalis ang dalawa. Siguro naman pwede na tayong umuwi no. Bungad niya rito nang makarating ito sa kinaroroonan nila. Bumubuga-buga ito ng hangin habang panakanaka nitong hinahawakan ang puwete nito pero hindi niya ito pinansin. Ang tatlong kaibigan niya ay masama na rin ang tingin kay Chichay. Siguro dahil ito ang dahilan kaya gising pa ang mga ito. Senyorito, may pagkain pa po bang natira? Tanong ni Chichay kay Xander. Pwede po ba akong mag-uwi? Ano? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nagtae ka na't lahat-lahat dahil sa sobrang dami ng nakain mo tapos balak mo pang mag-uwi. Siniko siya ni Ricky na tila ba gusto nitong iparating sa kanya na wag niya itong pag-alitan. Bobo ka, wag mong pag-alitan dahil buntis yan, pabulong nitong sabi. Hinaan mo lang yang boses mo para hindi masaktan. Tiningnan ni Ricky si Xander at sinenyasan ito na bigyan si Chichay ng maraming pagkain. Halika, yaya ni Xander kay Chichay. Ituro mo sa akin kung ano ang mga gusto mong iuwi. Salamat po, senyorito. Masaya nitong sambit at nagtatalon pa sa tuwa kaya nagkatinginan na lang silang apat. Ang tatlo niyang kaibigan ay umakto na masaya sa harap ni Chichay, samantalang siya ay umuusok na ang ilong sa sobrang inis. Halika na Chichay. Iginiya na ni Xander si Chichay papunta sa kusina para bigyan ito ng mga pagkain. Hindi ba sumasakit ang ulo mo? Tanong ni Ricky sa kanya. Kung ganyan ang asawa ko, malamang baliw na ako. Matamis niya itong ninitian at baliwalang inayos ang suot niyang damit. Kapag mahal mo, lahat iintindihin mo Ricky. Nagagalit ako, oo, pero, saglit lang dahil mas lamang ang pagmamahal ko kaysa sa anumang bagay kaya dapat chill lang sa lahat ng oras. Chill daw, wag ka nga, yung mga tinginan mo, parang papatayin mo na yung asawa mo, sabi ni Miguel sa kanya sabay ismad. Kumbinsido ako na katawan lang talaga ang habol mo. Sana si Berta na lang ang pinili mo kaysa dyan kay Chichay. Bakit ba mas marunong pa kayo kaysa sa akin? Ano nga ulit ang nagustuhan mo kay Chichay? Tanong ni Ricky. Yung ngipin niya, tama ba? You're right dude. E ba't kay Berta ayaw mo? Kung ako siguro ang nasa sitwasyon mo, si Berta ang pipiliin ko. Si Berta ay regular na nagde-deliver ng prutas dito sa bahay ni Xander. Kagaya ng sinabi ni Ricky ay halos hindi nagkakalayo ang hitsura ng babae kay Chichay pero mabait ito at hindi bobo. E ba't hindi mo ligawan si Berta? Tanong niya kay Ricky.
Sa pagkakaalam ko kasi single pa naman siya. Tinapik niya ang balikat ni Ricky. Medyo angat kay Chichay ng kaunti yun kaya masasabi kong maswerte ka. Ikaw naman, turo niya kay Miguel, may kilala rin ako na pwede mong ligawan. Hindi ako mag-aasawa kaya tigilan niyo ako, suplado nitong sabi at tuluyan ng humiga sa sofa bed na ito mismo ang bumili. Rafael, umuwi ka na nga para matahimik na rin kami rito. Wala pa yung asawa ko, sagot niya rito. Sunduin mo na, sabi ni Ricky at tumabi na rin ito kay Miguel. Nagyakapan ang dalawa na parang magkasintahan kaya yumigkas ang kilay niya. Nasaan na ba ang babaeng yun? Tanong niya sa isip. Balak ba nitong luwipati mga kaldero? Senyorito Terry na po, yaya ni Chichay sa kanya habang abot langit ang ngiti nito. Napatingin siya sa dalawang eco bag na bitbit nito. Pasalubong ko po ito kina Aling Pasita at ang Berto. Diyos ko po, salitang tanging nasabi niya. Terry na po senyorito, sana naman gising pa sina Aling Pasita at Mang Berto. Madami pa naman ta, tutulungan ko sila ubusin ta para hindi masayang. Siguradong matutuwa sila sa akin. Ako na ang magdadala niyan. Imbes na ibigay ang bitbit nito sa kanya, ay tumakbo ito ng mabilis palabas na akala nito ay tatangayin niya ang mga bitbit nito. Habang nagmamaneho siya ay pinaka na kanyang tinitingnan si Chichay dahil seryoso itong nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan niya. Senyorito, pwede niyo po bang bagalan ng kaunti? Tanong nito nang hindi siya nililingon. Bakit? Kumukulo po kasi ang tiyan ko, nakangiwi nitong sabi habang sa labas pa rin nakatingin. Na naman, inis niyang tanong, nakakainis ka talaga kahit kailan eh. Nakakainis ka talaga, kahit naiinis siya ay binagulan niya ang pagpapatakbo sa sasakyan niya dahil baka bumulwak ang dumi nito dito loob sa sasakyan niya. Ano ba ang nararamdaman mo? Masakit ba ng sobra? Paminsan-minsan po, senyorito, ihinto niyo nga po muna sandali. Sandaling-sandali lang po, utos na naman nito kalaunan. Doon na lang banda sa unahan dahil madilim dito, sabi niya dahil madilim sa kinaroroonan nila at puro puno pa. Isa pa, alauna na ng madaling araw dahil sa pabalik-balik nito sa creek kaya inabot na sila ng umaga. Tiisin mo na lang kaya muna tutal 1 oras na lang naman nasa bahay na tayo. Senyorito hindi ko na po kaya sambit nito. Ihinto mo po muna saglit. Saglit lang naman ako eh. Tiisin mo nga muna, matigas niyang tugon. Bibilisan ko na lang para makarating na agad tayo sa bahay. Hindi ko na nga po kakayanin, mahina nitong sabi kaya napilitan siyang ihinto ang sasakyan niya kahit labag sa loob niya. Senyorito iliko mo po sa kaliwa. Bakit doon? Sobrang dilim doon, baka akala mo. Sige na po, hindi naman tayo magtatagal doon eh. Fine. Palingalinga siya sa paligid habang inililiko niya ang sasakyan niya pakaliwa. Kapag pinatay sila rito ay tiyak na walang makakakita sa kanila. Ba't di ka pa bumababa? Kunot noo niyang tanong kay Chichay nang makarating sila sa lugar na gusto nitong puntahan nila. Bilasan mo na dahil ang dilim-dilim dito. Sinenyasan siya nito na wag siyang mag-ingay dahil hindi raw ito makapag-focus. Pinapakiramdaman ko pa po kasi ang sarili ko senyorito. Hanggang kailan? Wag mong sabihin na balak mong magpaabot dito ng umaga, Chichay. Gawain mo ba yung ganito? Ang alin po? Ang tumambay sa dilim. Minsan po oo, minsan po, hindi. Depende po sa sitwasyon at depende po sa kasama senyorito, sagot nito habang nakatawa, dahilan para mapangiwi siya lalo na nang makita niya ang ngipin nitong naglalakihan. Ano kaya ang ibig sabihin ng babaeng ta? Posible bang marami na ang natikman ni Chichay kahit ganyan ang hitsura niya? May mga naging boyfriend ka na ba Chichay? Curious niyang tanong dito kahit hindi naman dapat niya itinatanong ang mga ganoong bagay. Boyfriend? Ano po yun senyorito? Nakalimutan niyang bobo nga pala ito. Wala, kalimutan mo na lang ang naging tanong ko. Paanggal niyang saad. Ang hirap mong kausapin, lagi ka na lang walang alam. Ngunguso ito. Eh wala naman kasi talaga akong alam gaano. Wala naman kasing nagtuturo sa akin. Gusto mo bang mag-aral? Tanong niya bigla. Ayaw ko po senyorito, matanda na po kasi ako para mag-aral pa. Tumanggo siya. Ikaw ang bahala, sige na, bumaba ka na. Senyorito may ahas po ba rito o wala? Umilag ka na lang kapag may nakita kang ahas, sabi niya rito. Napalunok ito, halatang natakot paano ang tataas ng damo dito sa lugar na hinintuan nila tapos madilim pa anong magagawa niya.
Ito naman ang gusto nito. Bilasan mo na dahil baka may makakita sa atin dito. Oo na, bababa na po, sabi nito. Nang makita niya na bitbit nito ang mga pagkain na hiningi nito kay Xander, ay napilitan siyang bumaba para kunin dito ang mga bitbit nito. Akin na muna yan, Anya. Dahil iyan mong kumilos dahil kung hindi iiwanan kita rito. Senyorito, pwede mo ba akong samahan? What? No. Sige na, madilim po kasi eh. Pumasok ulit siya sa sasakyan niya at kinuha niya ang flashlight niya na lagi niyang dala at pagkatapos ay ibinigay niya iyon kay Chichay. Gamitin mo ta para hindi matuklo yung puwet mo, Anya. Doon ka pumunta sa malayo para walang makakita sa iyo. Senyorito, halata sa mukha nito ang matinding takot. Sige na, bilasan mo na. Kapag inabot ka ng 2 oras dyan, iiwanan talaga kita. Kumapit ito sa damit niya. Wag naman. Hintayin niyo po ako dito ha. Dahil iyan mo na dahil baka may dumaan dito, Chichay. Ito na po. Dahan-dahan itong humakbang habang palinggan lingon sa kanya kaya ang nangyari ay nadapa ito at bumulagta sa lupa na punong-puno ng damo. Agay, agay, paulit-ulit nitong bulalas na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Inis niyang tanong dito. At dahil puro agay na lang ang sinasabi nito ay napilitan siyang lapitan ito para tulungan itong bumangon. Ba't kasi dito mo gustong huminto tayo? Kahit saan ka talaga dalhin, lagi kang may reserbang kamalasan. Grabe naman po kayo, senyorito. Ang sakit niyo naman pong magsalita. Kailan po kaya kayo magiging mabait sa akin? Kapag matino ka na napahinto siya ng pagsasalita nang may marinig siya na kalusko sa paligid. May tao yata rito. Huwag po kayong maingay, senyorito, sabi ni Chichay at bahagya pang tinakpan ang bibig niya. Pinatay din agad nito ang flashlight. May tumatae po yata tapos na istorbo natin. Ganitong mga lugar po kasi ang pinupuntahan ng mga taong hindi na kayang tiisin ang sakit ng tiyan. Nakakahiya naman kapag naistorbo natin sila. Maya-maya pa ay binitiwan na nito ang bibig niya. Dito lang po kayo, senyorito. Bakit? Saan ka pupunta? Sisilipan ko lang po sila, Anito. Yumuko po kayo para walang makakita sa inyo. Saglit lang po ako, hahanapin ko kung saan nanggagaling ang ingay. What? Seryoso ka ba? Akala ko ba masakit ang tiyan mo? Hinawakan nito ang magkabila niyang balikat at pilit siyang pinayuyuko. Dito lang po kayo, senyorito. Wag na wag po kayong aalis dito hanggat hindi po ako dumarating. Saglit lang po ako. Hindi po nila kayo makikita rito basta wag lang po kayong mag-iingay. Wag kang ang chismosa, bakit ba kailangan mo pa silang silipin? Umuwi na tayo dahil mukhang hindi naman na masakit ang tiyan mo. Sandali lang po ako, sisilip lang ako sa banda roon. Napamura na lang siya sa kawalan nang bigla itong mawala sa paningin niya. Bakit ba kailangan niya pang silipin ang mga lintik na yon? Tanong niya sa isip. Chismosa talaga. Kagaya ng sinabi ni Chichay ay hindi nga siya umalis sa pwesto niya hanggang sa hindi ito nakakabalik. Hindi niya alam kung bakit niya sinunod ang babaeng yun, gayong pwede naman siyang pumasok sa sasakyan niya at doon ito hintayin. Makalipas ang kalahating oras ay lumitaw ito sa harapan niya at nagmamadali itong hinatak siya pabalik sa sasakyan niya. Dahil iyan niyo po, senyorito, nagmamadali nitong sabi sa kanya. Patakbuhin niyo na po ng mabilis tong sasakyan. At kagaya nga ng sinabi nito ay pinasibad niya agad ang sasakyan niya paalis sa lugar na hinintuan nila kanina. Ang babaeng katabi niya ay nakahawak sa dibdib nito kaya sigurado siya na may ginawa itong hindi maganda. May ginawa ka no? Wala akong ginawa, sila nga ang may ginagawa eh. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko po kasi sila, senyorito. Nakita ko po na dinadaganan ng lalaki yung babae kaya po pala dumadaing-daing yung babae kasi nadadaganan pala, pagkukwento nito habang napapalunok-lunok pa. Ang babaeng yun, walang utang na loob. Tinulungan ko na nga, nagalit pa sa akin. Bukod doon, ano pa ang ginawa mo? Imposible naman yata na magalit sa iyo yung babae kung tinulungan mo lang naman pala siya. Bahagya itong humarap sa kanya, senyorito, wala silang damit pareho. Nang tumayo ang lalaki nakita kong may nakalawit sa ano niya tapos tumungo-tango sa akin kaya ang ginawa ko, hinampas ko ng suot kong tsinelas. Ang liit naman ng lumalawit sa kanya tapos hindi rin maganda ang itsura. Posible bang nakialam ang babaeng sa 2 taong nagmimilagro sa damuhan? Ano pa, yung babaeng dumadaing-daing na tinulungan ko, pinalayas ako.
Ang sabi niya, buweset daw ako. Sabik na raw siya tapos inistorbo ko. Buweset daw ako, sana daw mamamatay na ako. Bakit mo kasi sila pinakialaman? Kasi nga po nakita kong pamipikit yung babae, halata pong nasasaktan. Paano mo sila nakita? Di ba madilim dun? Tak ang tanong niya, ang galing ng mata mo no? Sa susunod, huwag ka nang makikialam lalo na kapag may nakita kang ganoon dahil siguradong magagalit talaga sila sa iyo. Bakit naman? Paano niya ba ipapaliwanag sa babaeng ang mga ganoong bagay nang hindi ito nahihirapan? Ano bang ibig sabihin nun, senyorito? Grabe, ang laki ng dibdib ng babae tapos ang haba pa. Malapit na dito turo nito sa pusod banda. Sa palagay ko, lagi nilang ginagawa ang bagay na yon. Itong akin, hindi ganoon kalaki at kahaba. Nanlaki ang mga mata niya nang itaas nito ang sariling damit nito kaya nakita niya ang suot nitong bra na ibinigay pa yata ng yaya pasitan niya base sa design nito. Pwede bang ibaba mo yung damit mo? Nababaliw ka na ba talaga? Medyo maliit lang tong akin at medyo bilog din, pagpapatuloy pa rin ito at hindi pinansin ang sinabi niya. Yung sa babae, parang kagaya noong kinakain ni na Aling Pasita at Mang Berto na binibili nila sa palengke. Hindi maganda ang hitsura dahil parang ang bigat tapos sobrang lambot na rin. Ibaba mo yung damit mo dahil biglang sumama ang pakiramdam ko. Bakit naman? Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Oo na po, ibababa na. Ibinaba na nito ang suot nitong damit habang panakanak ang umiiling. Halata sa mukha nito ang kuryosidad. Marami sigurong tanong ang pumapasok sa isip nito. Natawa siya kaya napatitig ito sa kanya. Bakit po, senyorito? Umiling siya, may naalala lang ako. Akala ko naman may alam ka sa mga ganoon. Si Mang Berto na nga lang ang tatanungin ko. Bakit hindi na lang si Yaya? Marami po kasing alam yun si Mang Berto. Ang sabi niya, hindi daw po bababa sa 50 ang naging karanasan niya. Matindi daw po kasi siya noong kabataan niya. Sa tingin ko, masasagot niya ako kapag siya ang tinanong ko. Ang mga ganoong bagay ay hindi na dapat itinatanong, Chichay. Iwasan mo ang pagiging chismosa mo dahil hindi maganda yan. Kababae mong tao, chismosa ka.